This is the last Sunday, last praise and worship in this year 2025. Mapalad po kayo. Bakit po? Sapagkat kasama po kayo ngayon sa simbahang ito na atin pong ititiklop ang taong 2025 na nagpupuri, nagpapasalamat at nag-aaral ng buong galak sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Hindi ko alam kung ano po nangyari sa mga ilan nating mga kapatid. Mukhang nasa bakasyon pa. Amen. Mukhang nasa pa sa bakasyon yung ating mga kapatid. Praise God. Nakalulungkot na sa huling pagsamba ng taong 2025 ay hindi po sila nakasama sa pagtiklop ng taong 2025 para sa Panginoon. Kaya po, sa oras pong ito ay atin pong idiniklara na nung last week yung ating pong deklarasyon this coming year 2026. Alam niyo po, lahat po ng deklarasyon ng inyong pastor ay nangyayari at nagaganap sa simbahang ito. At sa ilang mga kapatiran na talaga pong excited at talagang sumusunod ng buong katapatan ay nagpo-flow sa kanila. Noong 2024, kung matatandaan niyo po, ay aking pong idiniklara 2025, it is a year of expand our territory. Tandaan niyo po yon. 2024, month of December, idideklara ko po na ang taong 2025 ay mag-e-expand ang teritoryo po ng simbahang ito. Doon ko po yun idideklara, doon po sa dating church natin, sa ilalim po ng bahay. At kahit kapos po yung ating budget, tayo po'y lumipat sa lugar na ito. At nakita nyo po, nag-expand yung ating territory. Amen! Bagamat maraming kulang, pero salamat sa Diyos. Dahil lumakad tayo sa ating pong deklarasyon, sa ating pananampalataya, ay ipinirubahid ng Lord ang lahat ng kailangan ng paglipat natin. Kaya po kung ano yung ating dineklara, yun po ay naganap sa simbahang ito. Nag-expand, lumawak yung ating pong territory. Kaya po, ito po yun yung bunga ng ating pong deklarasyon noong 2024. At yung lahat ng mga kapatid na talagang sumabay, inangkin, kinilim yung deklarasyong iyon, ay talagang naranasan po nila ang expansion ng kanilang territory. Amen! Ngayon, ang ating pong deklarasyon in this year 2026, ilang araw na lang po ang natitira sa taong 2025 at sasalubungin na po natin this coming Thursday, midnight, yung pagpasok ng taong 2026. At ang ating pong deklarasyon 2026, it is a year of overflowing blessing. Nag-uumapaw na pagpapala ang taong year 2026. Marami pong klaseng pagpapala, hindi lang po finances, hindi lang po material, relational, physical, mental, emotional, spiritual. Lahat po yan ay iba't ibang uri ng pagpapala. Huwag lang po tayo magpo-focus sa material, sa finances. Lagi po kasi ang tao ay nakapokus sa financial blessing, sa material blessing. Di po masama yun. Pero nakakalimutan po natin yung pagpapalang espiritual, pagpapalang relational, pagpapalang mental, pagpapalang pisikal. Napakarami pong uri ng pagpapala. At yan po ay idadaloy ng Diyos sa buhay ng bawat isang lingkod at manampalataya na talagang lalakaran ang kalooban ng Diyos. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Nasa inyo po yan. Kung yan po'y paniniwalaan nyo po ay at lalakaran po ninyo ang kalooban ng Diyos. Hindi po pwedeng hindi mangyari ang ating pong pinanghahawakan na gagawin ng Diyos. Okay, ngayon, ito po yung aking pong topic ngayon sa inyo. How to experience the overflowing blessings.
Kasi ito po yung ating deklarasyon. Pero hindi po yan mangyayari basta-basta. Hindi po yan magaganap at mararanasan ng bawat isa po sa atin kung wala po tayong gagawin. Kaya ngayon pong umaga, sa huling linggo ng taong year 2025 ay aalamin po natin ang nakatagong sikreto kung papaanong mararanasan ng bawat isang mananampalataya, ng bawat isang lingkod ng Diyos, ang tinatawag na nag-uumapaw na different kinds of overflowing blessing comes from our God. Handa na ba kayo mga kapatid? Excited na ba kayo? Ako po excited na. Excited na po ako na ito po ay sa taong year 2026 ay maranasan po natin. Kaya lang, kung ikaw ay malamig, maligamgam ng taong 2025, pakuluin mo ang iyong pananampalataya at relasyon sa Diyos. Kasi idadaloy ng Diyos ang kanyang nag-uumapaw na iba't ibang uri ng pagpapala kapag ikaw ay patuloy na tapat at naglalagablab at buong katapatang sumusunod sa kanyang kalooban. Okay, paano nga ba natin mararanasan ang nag-uumapaw na pagpapala? Puntahan na kagad natin ang first point. Number 1, trust and have faith in God. Napakahalaga po na patuloy po tayong magtiwala. Patuloy po tayong manalig, maniwala, manampalataya sa magagawa at kapangyarihan ng Diyos. Hindi po sa magagawa ng tao, hindi po sa magagawa natin, hindi po sa magagawa ni numan, kundi lagi po tayong dapat nang hahawakan sa magagawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen! Kaya alam ko po yung ilang po sa inyo ay nagda-doubt. Bakit kailangan ayusin? Bakit kailangan pagandahin yung templong ito? Hindi naman ito atin. May punto kayo. Pero kung hanggang doon lang ang inyong pananaw, ang inyong pananalig na hindi dapat pagandahin, ayusin ang templong ito sapagkat hindi ito atin, umuupa lang tayo, napakaliit ng inyong pananampalataya. Nung lumipat po tayo dito, alam ko na marami tayong kapatid. Bakit kailangan gastusan? Bakit kailangan ubusan ng pera? Naman to atin. Bakit kailangan? Kailangan bumili lang ng lupa. O kailangan, baka tayo biglang paalisin. Pero hindi ko po pinakinggan ang sinasabi po kung ano ang kalooban ng Diyos. Tumayo tayo sa pananampalataya. Kahit po 90% ang tututol sa lahat ng ating gagawin. Pero ang Diyos lang po ang aking pinakikinggan kung ano ang dapat kong gawin. Amen! Kaya nakalipat po tayo. At tayo, just in case na papaalisin sa lugar, kaya pa rin ako na merong ganda na inilaan ang Diyos sa ating pananampalataya. Amen! Mga kapatid, narito na po tayo. Panghawakan natin na itong lugar na ito ay ibibigay sa atin ng Diyos. Manampalataya tayo. Samahan niyo po ako sa panalangin, araw-gabi, na yung bandong family ay hipuin ng Diyos na ang lugar na ito ay ibenta sa atin sa mas mababang halaga, sa magaan na payment procedure. Amen. Tulungan niyo ang inyong pastor. Ako po'y gabit araw, umaga at hapon, lumuluhod sa lugar na ito. Isa po iyon sa idinudulog ko sa Diyos. Pero kailangan ko po ang inyong pagsama, ang inyong tulong. Sa halip po na kumontra kayo sa mga vision
ng inyong pastor, makiisa po tayo. Amen! Sapagkat napakahalaga ang pagtitiwala at pananalig. Napakahalaga ang pagtitiwala at pananalig sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kapag tayo po ay nawalan po ng pagtitiwala, never po nating mararanasan ang biyaya at daloy at kapangyarihan ng Diyos. Kapag nawalan po tayo ng pananalig sa magagawa ng Diyos, never po nating mararanasan ang mga bagay na po pwedeng iparanas ng Diyos sa atin. Kaya nga sabi ni Pablo, kami ay naniniwala at nananampalataya hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi pa nakikita at hindi pa nagaganap. Ang pananampalataya ay paniniwala sa mga bagay na hindi pa nangyayari at hindi pa nakikita. Kaya paano mong sasabihing may pananampalataya ka kung mismong yung lugar na ito na napakaliit lang sa harap ng Diyos ay hindi mo kayang paniwalaan na kayang ibigay ito ng Diyos sa bawat isang naniniwala, nananampalataya at nagtitiwala sa magagawa ng Diyos na buhay. Napakaliit po ng lugar na ito. Ito po'y isang tuldok lang sa harapan ng Diyos. Kung nalalakihan po tayo sa lugar na ito, totoo po yun para sa atin, napakalaki po ng lugar na ito. Pero sa harap ng Diyos, isang tuldok lang po ang lugar na ito. Kung di po tayo naniniwala na yung lugar na ito kayang ibigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan at kalooban, wala pong mararating ang ating pong pananalig sa harapan ng Diyos. Oo, wala kang pera. Hindi mo kayang bayaran ang lugar na ito. At kung sakaling magkaroon ka ng pera, ang tanong, kaya mo kayang bayaran yung lugar na ito? Baka pa nagkaroon ka ng pera na halagang 30 million, baka ikaw po ay manghinayang na yan ay itanim para sa Lord. Bakit po? Kung yung tithes lang po natin, hindi po natin buong katapatang maibalik sa Diyos, how much more kapag ikay pinagpala ng 30 milyones, ito ay maitanim mo sa Panginoon. I sad to say. Kaya mga kapatid, ako pinaniniwala, sabi ng Diyos, Jeremiah 32 verse 27, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? Sa akin, sa ating lahat, ang lahat ng bagay mahirap. Pero sabi ng Diyos, walang bagay na para sa akin. Meron bang mahirap sa Diyos? Meron bang mahirap sa Diyos? Ang kailangan mo lang magtiwala at manalig sa magagawa ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yun ang kulang po sa marami. Yung po ang wala sa marami. Kaya paanong mararanasan ang tinatawag na overflowing blessing kung lagi kang nag-aalinlangan, kung lagi kang hindi naniniwala sa kapangyarihan at magagawa ng Diyos. Nag-aasam po tayo ng blessing, nag-aasam po tayo ng breakthrough, nag-aasam po tayo ng highly favor sa ating family, sa ating buhay, sa ating negosyo. Pero ang tanong, nagtitiwala ka ba? Nananampalataya ka ba sa kapangyarihan na magagawa ng Diyos sa buhay mo? Kung wala ka nun, kapatid, hindi talaga dadaloy ang tinatawag na overflowing blessing sa buhay mo. I sad to say, ang makakaranas lang nun ay yung may mga buong-buong pagtitiwala. Yung may mga buong-buong pananampalataya sa magagawa at kapangyarihan ng Diyos na buhay. Kaya dito po, kailangan ko po talaga yung mga merong buong-buong pagtitiwala at pananampalataya na makakatuwang ko na patuloy pong luluhod at mananalangin araw at gabi
sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Samahan niyo po ang inyong pastor sapagkat ang taong 2026 ay mararanasan na po natin ang nag-uumapaw, nagalaw at kapangyarihan, biyaya at pagpapala ng Diyos na buhay. Proverbs chapter 3 verse 5, sabi po dyan sa Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Minsan po ito po ang nagiging dahilan kung bakit po nagiging unfailed po ang bawat isa. Sapagkat lagi po niyang pinanghahawakan yung sarili niyang galing, sarili niyang diskarte, sarili niyang karunungan, sarili niyang kaalaman. Pero sabi ng Diyos sa kanyang salita, sa Diyos ka lang dapat magtitiwala with whole heart. Buong puso dapat, hindi kalahati, hindi 1/4, hindi 3/4, dapat buong puso. Makita ng Diyos na talagang nagtitiwala ka, naniniwala ka sa pwedeng gawin ng Diyos sa buhay mo, sa simbahang ito, sa pamilya mo, o kahit sa kanino paman, sapagkat iyan ang kapangyarihan ng Diyos. Kapatid, panahon na po para i-let go na po natin yung ating sariling kakayahan. Lagi po tayong manghawakan sa magagawa ng Diyos. Lagi po tayong manghawakan sa kapangyarihan ng Diyos. Lagi po tayong manghawakan sa divine intervention ng Diyos. Sapagkat yon ang nais niya na makita sa buhay ng bawat isa sa atin. This coming 2026, ibabalik po natin ang Dawn Watch once a week. Ibabalik po natin ang madaling araw na pagsamba, pagpupuri, pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin. Sana po hindi dumating yung panahon na mabibilang na lang po sa daliri yung talagang nakikiisa sa sama-samang pagsamba, pagdulog, pananalangin at pagsamba, pagpupuri sa Panginoon. Year 2026, lahat po ng online discipleship, stop po natin. Ipe-personal lahat po natin ang gawain sa taong year 2026. Online na nga lang po, hindi pa makadalo. Paano dadalo yung biyaya sa buhay mo? Online na lang, hindi pa makadalo. Gabi na, tapos na ang trabaho, hindi pa makadalo. Huwag kayong masasaktan. Kung gusto nyong dumalo ang nag-uumapo na pagpapala, ipakita nyo sa Diyos ang tunay na katapatan at pagsunod na may sipag at kapakumbabaan sa harap ng Diyos. Amen. Panahon na mga kapatid para makita ng Diyos sa atin ang tunay na pagtitiwala, pananampalataya na may kaakibat na tapat at kapakumbabaan at sipag na pagsunod at paglilingkod sa Diyos. Amen. Yung lahat talagang nagiging tamad. Pakinggan niyo po ito. Ang Diyos ang magtatanggal sa inyo. Sa Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church, ang nais makita ng Diyos ay ang mga sumusunod na mayroong kapakumbabaan, kasipagan, at katapatan. Bakit? Bakit ko po sinasabi ito? Kasi po, mayroong overflowing blessing na ipaparanas ang Diyos sa simbahang ito. At ang makakaranas lang po nun, ito po ngayong tinuturo ko po sa inyo.
Handa po ba kayong tanggapin yung deklarasyong iyon, mga kapatid? Ito po, lalakaran po natin. Hindi po simple yung ipaparanas ng Diyos. Sabi ko po sa inyo, overflowing blessing. Overflowing different kinds of blessing. Pero hindi po ganun kadali yun. Meron dapat makita ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Second point, live in obedience to His Word. Napakahalaga po na makita ng Diyos sa buhay natin, na ipinamumuhay natin yung Kanyang salita. Hindi lang po ito dapat pinakikinggan, hindi lang po ito dapat pinag-aaralan, hindi lang po dapat ito pinagbubulay-bulay. Dapat po yung mga salita ng Diyos ating pong natututunan, napapakinggan, ito po ay maipamuhay natin. Makita ng Diyos sa ating mga buhay na ito po ay nilalakaran po natin. Namumuhay tayo sa pagsunod sa Kanyang salita. Hindi tayo namumuhay sa pagsunod sa ating kapwa, sa ating mahal sa buhay lang, kundi higit sa lahat, above all, live in obedience to His mighty word. Ito po ang ikalawang sikreto para po dumaloy ang nag-uumapaw na biyaya at pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. Habang ang isa pong manampalataya, habang isa pong tao, habang isang lingkod ng Diyos, ay pinapangaral lang po niya, binabasa lang po niya, pinakikinggan lang po niya, pinag-aaralan lang po niya, but never po niyang ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Meron pong matinding blocks para hindi maranasan at daloy na nag-uumapaw na pagpapala ng Panginoon. Deuteronomy chapter 28 verse 2, sabi ng Diyos, magaganap nga sa inyo ang mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Kanyang mga utos. Ito po'y sinabi ng Diyos sa Kanyang chosen nation, sa mga Israelites. At ito pong sinabi ng Diyos na ito na mangyayari, mararanasan ang mga pagpapala na magmumula sa Diyos. Ito po'y dadaloy sa bawat isang manampalataya, naglilingkod sa Diyos. Until now, kung, ano po sabi ng Diyos? Kung susundin ninyo ang mga utos o salita ng Diyos. Nakalulungkot. Napakarami pong tao, napakaraming manampalataya, napakaraming lingkod ng Diyos. Parang pumipili lang po ng menu. Kung ano lang po yung gusto niya, yun lang po yung kanyang pipiliin. The same, the mighty Word of God. Namimili lang po tayo ng mga ginhawang sundin. Pero alam niyo po ba, hindi po pwedeng ganon. Dapat kung ano yung napakinggan, dapat ng Diyos sa iyo. Dapat kung ano yung talagang pangungusap sa iyo. Hindi po pwede tayo po hindi susunod sapagkat siya po ang may sabi, mangyayari sa inyo, mararanasan ninyo ang mga pagpapalang idadaloy ko sa buhay ninyo kung susundin ninyo, ipamumuhay ninyo ang aking mga utos o salita. Kaya po, ang ikalawang sikreto para maranasan po natin ang nag-uumapaw na pagpapala, biyaya ng Diyos, live in obedience to His Word. Panahon na mga kapatid, na kung ano po yung mga salita ng Diyos na ating po
Sundin po natin sapagkat may pangako ang Diyos. Mararanasan nyo ang mga pagpapalang inihanda ko sa inyo. Kung makikita ko sa inyong mga buhay na sumusunod kayo, ipinamumuhay nyo ang aking salita. Third point, give with a cheerful heart. Alam niyo po, ang isa po sa qualification at hinahanap ng Diyos mula sa kanyang trono ay ang mga taong kapag nagbigay, hindi po nanghihinayang. Kapag po nagbigay, hindi po parang nalulungkot. Ang hinahanap ng Diyos na mga puso ng bawat isang tao, sa bawat pagtulong, bawat bibigay, napakasaya niya. Kahit wala siyang natatanggap, kahit nawawalan siya, kahit nababawasan siya, every time na siya'y nagbibigay, nag-uumalpas yung puso niya dahil napakasaya niya. Kapag yan po ang estado at posisyon ng puso ng bawat isa po sa atin, every time na tayo po'y nagbibigay, hindi ka umaasa na meron kang matatanggap. Basta ang kasiyahan mo magbigay, ang kasiyahan mo tumulong. Grabe po ang balik ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Kapag po may panahon ng bigayan, nagtutulakan, nag-aaway, napakarami pong mga tao na bigyan na, gagawa pa ng isyu. Nakalulungkot. Napakarami pong mga tao na nabigyan na, pero parang may tama pa siyang selos. Yan po mga taong iyan ay hindi pagpapalain ng Diyos. Tatapatin ko po kayo. Tumanggap na ng biyaya, pero hindi pa siya masaya. Naiinggit pa sa kanyang kapwa na para bang yung tinanggap niya ay kulang. Tatapatin ko po kayo, kapag ganyan ang posisyon ng puso natin, may Diyos na nakakakita, hindi dadaloy ang nag-o-overflow na biyaya at pagpapala ng Diyos. Ano pong hinahanap ng Diyos? Yung mga taong hindi nagsasawang tumulong. Yung mga taong hindi nagsasawang magbigay. Pero sa kanyang tuloy-tuloy na pagtulong at pagbibigay, masaya yung kanyang puso. Ano sabi ng Book of Acts? It's better to give than to receive. Mapalad daw po yung mga nagbibigay kaysa po sa mga tumatanggap lang. Bakit? Kasi po yung mga nagbibigay ng masaya, talagang masaya sa kanyang pagbibigay, sa kanyang pagtulong, merong Diyos na nakatunghay, kaya siya mapalad ang magbabalik sa kanya yung Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Tandaan niyo po yan mga kapatid. Kaya dito po sa church na ito, binibigyan ko po kayo ng example bilang pastor niyo, mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kasi po, kaya ko po sa inyo ipinakikita yung ganung example dahil gusto ko po dumanas kayo ng rumaragasang pagpapala. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So makikita po natin sa huli, minamahal ng Diyos, iniibig ng Diyos ang mga taong masayang nagbibigay. Kapag minahal ka ng Diyos, kinalugdan ka ng Diyos, grabe ang biyaya na mararanasan mo. Hahabulin ka ng biyaya. Hahabulin
hahabulin ka ng pabor, hahabulin ka ng provision. Bakit? Sapagkat iniibig ka at kinalulugdan ka ng Diyos. Bakit? Sapagkat nakita yung puso mo, kada tutulong ka, kada magbibigay ka, hindi ka nanghihinayang, hindi ka nagkukompute, hindi ka nagtutuos, hindi ka nagagalit, hindi ka na sumasama ang loob, kundi kada tumutulong ka, kada nagbibigay ka, masaya ang iyong puso, kalooban at isipan at nakikita yon ng Diyos. Tumulong ka, nagbigay ka, pero parang nanghihinayang ka, parang masama ang loob mo, napipilitan ka lang. I sad to say, walang biyaya na idadaloy sa buhay mo. Walang biyaya na dadaloy sa buhay mo. Ang gusto ng Diyos, na kada tayo'y magbibigay, kada tayo ay tutulong, ang gusto ng Diyos sa puso sa nakatingin. Kung yung laman ba ng puso mo, ano yung sitwasyon? Nanghihinayang ba yan? Sumasama ba ang loob niyan? Para bang sinasabi mo, ako na naman, wala na bang iba? Ako na naman ba, Lord, ang gagamitin mo para magbigay? Wala na bang iba? Nakalulungkot. Hindi yun makapagbibigay ng kasiyahan sa harap ng Diyos. Ano sabi po ng mga pinakamahihirap na mga manampalataya sa Macedonia, sa Book of Corinth? Yung po mga manampalatayang ito ay hindi po mahirap. Poorest of the poor. Mahirap pa sa mga mahihirap. Pero dahil sila ay meron pong tamang relasyon, tamang pananampalataya, tamang pagsunod sa Panginoon. Ano po sabi ng mga mahihirap na ito? Mahirap pa sa mga mahihirap. Sabi po nila kay Pablo, bigyan mo kami ng pagkakataon na makatulong kami sa aming mga kapatid. Sa Macedonia, parang sinasabi nila kahit kami mahirap lang. Oo, tingin mo sa amin, Pablo, naghihikaos kami, wala kaming kinakain, pero gusto naming tumulong sa aming kapwa sa ibang lungsod. Grabe. Grabe yung puso ng mga unang mananampalataya na ito. Ito yung tunay na hinahanap ng Diyos. Napakinggan niyo po yung testimony po ni Brother Sean noong linggo. Nung panahon na wala pa po siyang pera, nung panahon na sumasamba po sa nilalakad lang po niya yung simbahan. At ang sabi po niya, pag dumating po siya sa church, ilang kilometro po nilalakad niya, pero never po siyang hindi sasamba sapagkat sabi nga po niya, sa anumang sitwasyon, sasambahin niya at pasasalamatan ang Diyos. Pag dumating po siya sa church, naliligo po siya ng pawis sapagkat nilakad lang niya ang kanilang simbahan, ilang kilometro. At nung panahon ngayon, wala po siyang pera, wala siyang hanap buhay. Kaya nga po naglalakad lang po siya, wala po siyang pamasahe. Siya po ang nag-testimony niyon sa inyo, sa harapan natin lahat ng linggo. Ito yung panahon na walang-wala siya. Pero hindi po natinag, hindi po nahadlangan yung tapat na pagsamba, tapat na pagsunod, tapat na pagbabalik ng papurit, pagsamba sa Diyos, kahit wala siyang hanap buhay, wala siyang pera, ni piso, ni 10 piso sa bulsa, maglalakad at maglalakad siya, gagayak siya para pumunta ng simbahan ng church, para parangalan, sambahin, papurihan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito yung hinahanap ng Diyos. Nakalulungkot ngayon, maraming Kristiyano. May mga sasakyan. Ang lalapit lang. Pero ang daming dahilan para patuloy na pasalamatan, papurihan, ibalik sa Diyos ang papuri at pagsamba. Tapos nag-aasam ng pagpapala. I sad to say. Tingnan niyo po si Brother siya. Dahil nakita ng Diyos yung laman ng puso niya. Dahil nakita ng Diyos
yung pagiging generous niya, pagiging giver niya. Ano po siya ngayon? Hello? Hello? Dating walang-wala. Isa pa po sa kanyang testimony, yung simbahan nila dati, yung flooring, walang semento, lupa, malikbo. Yun po yung testimony niya noong linggo. Nagkaroon siya ng burden sa pangangailangan po ng simbahan. And I believe yung pastor nagpipray kung paanong maipapasemento yung church na yon dahil maalikabok. Pero si Brother Sian, dahil may pusong matulungin, may pusong mapagbigay, sabi po niya, tumayo sa pulpito, sa kabila na wala siyang pera, wala siyang hanap buhay. Sabi po niya, sa kanyang testimony, sabi ni Lord, yung flooring ng simbahan na yan, ipasisemento na. Sino po nagpasemento? Ang Diyos, ginamit siya. Wala siyang pera. Paano nangyari yon? Dahil nakita ng Diyos ang kanyang puso na pagiging matulungin, pagiging generous, mapagbigay, maaaring gumalaw ang Diyos sa buhay niya. Pinagpala siya, kaya nasemento yung church na yon. Yun po ang hinahanap ng Diyos. Ano yung testimony niya? Habang nanonood po siya sa YouTube channel natin, siya po isang silent subscribers natin. Hindi po siya ng Panginoon. Inutusan siya ng Panginoon na yung pangangailangan ng simbahang ito na napakalaking halaga na sound system. Wala tayong kakayahang bumili, pero meron tayong Diyos na dinudulugan. Ginamit siya ng Panginoon. Nung i-convict siya ng Diyos, dahil generous siya, matulungin siya, mapagbigay siya, ano sabi niya? Yung lahat ng sound system na yan, inutang lang niya sa tindahan ng mga sound system sa Manila. Although negosyante po siya, pero alam niyo po ang negosyante, kasi naging negosyante rin ako, magandang tingnan, pero ang pera po ng negosyante naka-invest sa maraming bagay. Inutang po niya lahat ng sound system na yan, pinadeliver niya po dito sa atin. Bakit? Dahil napakamatulungin niya, napaka-generous niya. Ano sabi niya? Kahit inutang niya yung mga sound system na yan, pero nabayaran niya ng napakagaan, very smooth. Bakit? Ang Diyos ang nagpala sa kanya. Wala siyang tabang pera. Hindi pa nasyahan. Na worth more than 300,000 yung sound system na kanya pong pinadeliver dito. Nakita ko po yung resibo. Sinundan pa po niya ng isang set na drums na brand new. At ito lang pong buwang ito, sinundan pa po niya ng isang 70 inches na TV television. Bakit? Napaka-generous ng puso ni Brother Sian. Ano sabi niya? Ang kanyang project ngayon ay nakasalansan. Diyos maasikaso. Bakit? Sapagkat ganyan ang Diyos sa bawat isang mapagbigay. Gusto niyo po na rumagasa ang nag-uumapo na pagpapala? Yan po ang sekreto. Maging laging bukas ang ating kamay, ang ating puso. Na kahit wala ka, pero may matindi kang desire. Ang nakalulungkot, merong mga tao na kahit meron na itutulong, dakot pa rin. Yun ang nakalulungkot. Ito po, isa dumanas na walang-wala, pero ang puso napakalaki para sa pagsunod, para sa pagbibigay, para sa pagtulong sa gawain ng Diyos. Tingnan niyo po, sa Luke chapter 6 verse 38, pakinggan niyo pong mabuti ito, sabi ng Diyos. Sabi ng Diyos sa Luke chapter 6 verse 38, sabi ng ating Panginoon,
Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Himayin natin yung unang word na yon. Bibigyan ka ng Diyos once na ikaw ay magbibigay. Nakuha niyo po? Sabi po yan, magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Napakarami pong tao gustong biyayaan, gustong pagpalain, gustong bigyan ng Diyos ng blessing, pero hindi marunong magbigay. The secret of blessing, the secret of highly favor, the secret of highly provision, kailangan generous muna tayo. Kailangan makita ng Diyos yung puso natin na maging mapagbigay tayo. Kasi kapag tayo po ay naging mapagbigay, sabi ng Diyos, magbigay kayo. Kapag nakita ko kayo nagiging mapagbigay, nakita kong tama ang posisyon ng puso nyo, ako ang magbabalik, ako ang magbibigay, ako ang magpapala sa inyo. This is the secret of overflowing blessing. Praise God. Hallelujah. Pakisagot mo rin. Kaya po mga kapatid, ito po mismo ay pananalita ng ating Panginoon. Kapag nagbigay ka at nakita ng Diyos na yung pagbibigay mo napakasaya, napakatindi ng desire mo, hindi ka man bigyan ng tao, may gagamitin ang Diyos sa iyo para ikaw ay ibalik 100-fold ang biyaya na iyong itinatanim. Alam niyo po ba yung lahat ng biyaya ko na nararanasan ngayon, bunga ito noong panahon pa na aking itinanim para sa gawain ng Diyos. Napakarami ko pong binhi, seed na itinanim nung araw pa para sa gawain ng Panginoon. At yun ay hindi nakalimutan ng Diyos. Kaya yun po ay tinatamasa ko. 10 ng aking pamilya. Bakit? Kasi yun po ang sikreto. Magbigay ka at bibigyan ka ng Diyos. Ano sabi niya? Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang takalang ginamit mo sa iba ay siya ring takalan na gagamitin sa iyo ng Diyos. Nagbigay ka ng buong kagalakan, buong kasiyahan, grabe ang pagbibigay ng Diyos at balik sa iyo. Bibigyan ka ng Diyos, siksik, liglig, umaapaw pa. Yun yung sinasabi ko sa iyong nag-o-overflow na pagpapala na po pwedeng iparanas sa inyo, sa atin ng Diyos. Ito pa, kung ano yung takalang ginamit mo, yan ding takalang iyan ang igagamitin sa iyo ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Yung takalang iyon. Kapag ang pagbibigay mo, pagtulong mo sa kanino pa man, sa gawain ng Diyos, yung takalang ginamit mo ay sobrang saya mo, sobrang tapat mo, napaka-faithful mo, napaka-humble mo, yan takalang iyan ang gagamitin pabalik sa iyo, sa akin, sa ating lahat ng Diyos. Kaya po yung deklarasyon natin na overflowing blessing, hindi po yun basta-basta. Ito po yung gustong makita ng Diyos. Handa na po ba kayo maging generous? Mga kapatid, handa na po.
Si Brother Sean, walang pera pero tumataya. Bilib ako kay Brother Sean. Hinipo ng Panginoon, nakita niya ang pangangailangan. Kulang 300,000 na sound system, ipinadeliver dito, brand new lahat. Walang pera, inutang lang. Pero sabi nga niya, napakagaan niyang bayaran yung mga sound system na yon. At tinan niyo po ngayon, nung sabi niya nung linggo, napakarami niyang project. Kahit naluluko siya, nai-scam siya, pero tuloy-tuloy ang mga project. Bakit? Tapat ang Diyos sa bawat isang generous at tapat sa harapan niya. Kaya mga kapatid, napakalaki po ng vision natin. Napakalaki po ang lugar na ito. Kaya kung tayo po lahat ay mag-o-overflow ang pagpapala, napakaliit na halaga lang nito kung atin pong tayong lahat ay pagpapalain ng Diyos. Amen. At yung mega church na vision ko na po sa lugar na ito, hindi ko po yun problema. Problema yun ng Diyos. Gusto ko lang po sang ipagtayo ng isang simbahan na talagang mag-glorify ang banal na pangalan ng Diyos. Na sa pagpasok pa lang ng mga tao sa loob ng simbahan na mega church, ay mararamdaman na, kikilabutan na ang bawat isang babae at lalaki sapagkat yung simbahang iyon ay ipinatayo for the glory of our God. At alam ko po, nasasamahan ng Diyos ang bawat isa po sa atin para mangyari po yung vision ko po na yon. Amen. Amen. Gusto niyo po bang makasama doon? Ito pong ating pinag-aaralan ay ipamuhay at lakaran nating lahat. Sa Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church, sisigaw niyo po, bawal na ang kuripot. Sa Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church, lahat ay generous. Sigaw niyo po. Kasi yun, doon idadaloy ng Diyos ang rumaragasang pagpapala. Amen. Give the best clap offering for the Lord. Pagpapalain tayo ng Panginoon kapag nakita ng Diyos yung puso natin. Kapag nakita ng Diyos yung estado ng ating puso. Kaya ako ay sobrang blessed kay Brother Sean. Kahit walang pera, kahit naghihirap nung panahong iyon, tumataya. Hindi niya katwiran na wala siyang pera. Ang gusto niya magbigay, tumulong. Tingnan niyo po ang bunga ngayon. Sobra siyang pinagpala. Sobra siyang ibiles. Napakarami po niyang church na tulungan. Yung kanila pong church ay sa bida po niya, ang speaker po yung nakabitin. Alam ko po yun. Yun din po yung pangarap ko na speaker. Yung nakabitin. Napakamahal po nun. Ang isa po nun speaker na nakabitin po ay nagkakahalaga po ng halos kalahating milyong mahigit speaker pala. Pang mega church po yun. Yung kanila pong mixer ay Gigitel. Napakalaki. At sinabi nga po niya, yung ating mixer ay nais pa po niyang palitan ng mas upgrade. Kaya lang sa ngayon po, yung church natin ay sa akin yan. Pag tayo po yung nag-expand pa, mas makakailangan po tayo ng mga upgrade na sound system. Pag ito po ay ating nai-aircon, nakulob, mas kailangan po natin ng mga mas mahuhusay pa na sound system. At ako'y naniniwala na kayo po'y magiging kabahagi na po ng mga vision and mission ng church na ito. Amen! Hallelujah! Sabi nga ni Brother Sean, kapag may pangangailangan sa church, sabat ikaw mismo, kiniklaim mo na ikaw ang gagamitin ng Diyos. Amen? Dapat ikaw. Tama po yun.
Kapag merong pangangailangan ng Diyos, dapat ikaw kiniklaim mo, ikaw mismo dapat ang gagamitin ng Diyos. Bakit? Kasi pag nakikita ng Diyos yung puso mo, na nakikita mo yung pangangailangan ng church, ng simbahan, ikaw mismo may burden, sa'yo idadaloy ng Diyos ang biyaya at pagpapala ng Diyos para ikaw ay magamit ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. 4th point, remain in prayer and thanksgiving. Dapat manatili tayo lagi sa nag-aapoy na pananalangin at pagpapasalamat. Lagi dapat tayo magpapasalamat sa Diyos. Lagi dapat tayo nag-uumapaw, nag-aapoy yung ating pananalangin. Pagpaparangal sa Diyos. Dapat magmimintis. Kahit may pagsubok ka, kahit may problema ka, kahit may challenge ka, dapat consistent yon. Yung tuloy-tuloy nag-uumapaw na pagpapasalamat sa Diyos, pagpupuri, pagsamba at pananalangin, pagtitiwala at pagdulog sa Diyos. Hindi lang yung kapag ikaw ay may pangangailangan. Dapat makita ng Diyos, consistent na lagi ka talagang babad sa pananalangin ng may pasasalamat sa Diyos. Alam niyo po ba, every time na ako'y pumapasok dito sa simbahan, kahit ganito pa lang po yung kayarian ng Diyos, sa malayong-malayo po sa pangarap ko pong simbahan, malayong-malayo po sa pangarap kong kayarian ng simbahan, sapagkat napaka-mitikuloso po ang pangarap kong simbahan. Pero alam niyo, every time na ako po'y papasok dito araw-araw, umaga at hapon, lagi ko pong ipinagpapasalamat sa Diyos ang lugar na ito sapagkat dinala tayo sa lugar na ito. Alam po yan ng Diyos. Lagi ko po ipinagpapasalamat sa Diyos ang lugar na ito sapagkat kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo makalilipat sa lugar na ito. At alam na alam ng Diyos yung gusto ko pang kaayusan. Ang mukha po ngayon sa papasok na January, gusto ko po itong makisamihan. Maayos po ang ventilasyon. Mapaganda pa po yung loob ng simbahan. Alam na alam ng Diyos yun. Pero ako po'y naniniwala na kapag nakita ng Diyos yung puso ng bawat isa po sa atin, nothing is impossible with our Lord. Gagalaw at gagalaw siya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Sa ngayon po, malamig-lamig dahil bare month. Pero nung naranasan po natin yung March, April, May, nagliliyab halos yung yero. Napakainit. Pero nakita ng Diyos yung ating pagitiis nung nakaraang summer. At ako'y naniniwala na ang lugar na ito, hindi lang makikisamahan. Ito po ay i-aircon niya po yan. Amen! Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Kapagkat pagpapalain tayong lahat ng Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya mga kapatid, patuloy na lakaran natin yung nais ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyaon ang ibig ng Diyos. Ito po mga kapatid, lahat ng nangyayari at nagaganap, ang sabi ng Diyos, ipagpasalamat natin. Huwag tayo magko-complain, huwag tayo magrereklamo. Kahit may pagsubok ka, kahit may problema ka, kahit may challenges ka, kahit nabigo ka, kahit di nangyari yung gusto mo, ang gusto lang ng Diyos, consistent na ikaw lagi ay dumudulog, nananalangin, sumasamba, nagpapasalamat, nagpupuri sa harap ng Diyos. In perfect time, sa lahat ng luha, sa lahat ng kabiguan, sa lahat ng sakit na naranasan mo kapatid, kapag ikay nagpapatuloy na tapat, na nagpapasalamat, sumusunod, naglilingkod, nananalangin sa Diyos, papalitan niyan lahat ng Lord ng tagumpay, biyaya,
pagpapala mula sa Diyos. Masarap dumanas ng kabiguan. Masarap dumanas ng kapigatian. Masarap dumanas ng kabiguan na patuloy mong pinasasalamatan, pinaglilingkuran ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat pagkatapos niyan, highly favor, highly provision, highly blessing ang kapalit niyan mula sa Diyos. Kaya magpatuloy lang po tayo mga kapatid na tayo ay walang sawa, walang tigil. Consistent, hindi kayang tinagin. Kasi maraming Kristiyano, kapag may problema, may pagsubok, maliit pa lang na problema, maliit pa lang na pagsubok, damay ang kanyang paglilingkod. Damay ang kanyang pagsamba. Doon po hindi nalulugod ang Diyos. Makinig po kayo mga kapatid. Kahit anong bigat ng problema mo, kahit anong sakit ang pinagdadaanan mo, kahit anong pagsubok ang nararanasan mo, huwag kang hihinto na magpabalik ng papuri, pasalamat at paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat siya ang may kapangyarihan na bumago ng sitwasyon mo, sitwasyon ko, sitwasyon nating lahat. Sapagkat nasa kanyang kamay ang kapalaran at direksyon ng ating mga buhay. Kaya wag niyong kayong magpapadala, magpapaapekto sa kahit anong sitwasyon ng buhay. Sapagkat iyan ang gustong-gustong pinagmamasdan ng Diyos. Yung mga panahon na para bagang ikaw ay nalulunod na. Ano sabi ng Diyos? Dumaan ka man sa tubig, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. Sapagkat ako ang iyong Diyos ay sa iyo. Tutulungan kita, sasamahan kita. Iyan ang pangako ng Diyos. Konti pa lang na tubig, ang babaw pa lang. Hanggang bewang pa lang yung tubig na tinataak mo. Pero naglulubalog ka na, kumakampay ka na. Pero ang sabi ng Diyos, kahit lumampas pa yan sa iyong ulo, lumampas pa yan ng isang poste, yung baha na dinadaanan mo, pero ang pangako ng Diyos, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, tutulungan kita, sasamahan kita, sapagkat akong Diyos ay sa iyo. Kaya ang sekreto, mga kapatid, I challenge to all of you, kahit anong baha, anong sitwasyon, magpatuloy lang kayo na sumusunod, naglilingkod ng tapat, nagbabalik ng parangal, papuri at pasalamat sapagkat meron Diyos na nakatunghay sa bawat isa sa atin. Nakalulungkot, napakarami mag-asawa kapag nagkaproblema. Sila nagkaproblema pero damay ang Diyos. Napakaraming pamilya pa nagkaproblema, sila nagkaproblema pero damay ang Diyos. Nakalulungkot. Hindi kayang tindigan, hindi kayang panindigan. Yung patuloy na ang Diyos ang inuuna para parangalan, para sundin at paglingkuran. Hallelujah. Praise God. Last point. The secret of overflowing blessing. Live a life focused on God. Magkaroon tayo ng buhay na nakatuon lang sa Diyos. Sapagkat kapag ang buhay mo, kapatid, napakarami mong pinagtutuunan, at the end of the day, tatalikuran mo ang Diyos. Kapag ang buhay mo, kapatid, sa taong year 2026, napakarami mong pinagtukusan, pero ang Diyos inihuli mo, iyan ang pinakamalungkot na senaryo sa buhay mo.
Hindi masama na mangarap sa buhay. Hindi masama na magnegosyo ka, maghanap buhay. Maging busy ka sa iyong karir, sa iyong hanap buhay, sa iyong pamilya. Pero ang masama, sa dami mong pinagtuunan, ang Diyos nahuli sa lahat ng priorities mo. Ang hinahanap ng Diyos, kahit napaka-busy mo, kahit napaka-abala mo, pero dapat above all, ang Diyos lang ang first focus mo, first priority mo. Bakit marami kapatid ngayon na wala ngayon? Tanungin ko po kayo, bakit marami kapatid ngayon wala ngayon? Maaaring meron silang ibang pinagpukusan. Sapagkat hindi ang Diyos ang kanilang priority sa araw ng linggo. Amen. Nakalulungkot. Iningatan ka. Iningatan ka ng isang taon. Buong taong 2025, iningatan ka. Yung proteksyon, yung guidance. Ipinrovide ng Lord ang mga pangangailangan mo sa buong isang taon ng 2025. Tapos yung huling linggo ng taong 2025, binaliwala mo siya. Ang sakit nun sa Panginoon. Sa akin niya, bilang pastor niyo, masakit yun eh. Sa kanya pa kaya? Ingatan ka, ipinrovide yung pangangailangan mo. Hindi ka nagkasakit ng malubha. Pagkatapos, huling linggo ng taong 2025, hindi siya ang naging priority mo. Yun ang nakalulungkot sa harap ng Diyos. I sad to say. Tapos nais mo pagpalain ka ng Panginoon. Tapos nais mo dumaloy sa iyo yung nag-uumapaw na biyaya ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, siya lang talaga sa buhay mo ang priority mo. Siya lang talaga ang focus higit sa lahat sa puso at isip mo. Ano sabi ng Matthew 6:33? Ito po yung in-exhort ko po sa inyo noong last Sunday. Pag sumakitan nyo ng higit sa lahat, unahin nyo, hanapin ang Panginoon at pagharian kayo ng ating Panginoon. At ang lahat ng inyong pangangailangan ay ipagkakaloob sa inyo ng Diyos. Lahat, sabi ng Panginoon, lahat ng pangangailangan natin, isusupply ng Diyos. Ipuprovide ng Diyos. Lahat ng ating kailangan sa buhay, God will provide. Paano mangyayari yon? Unahin nating hanapin ang Diyos. Pakanasain nating ang Diyos ang maghahari sa buhay natin. Hindi na po tayo dapat ang naghahari. Hindi na po tayo dapat ang nasusunod sa ating buhay. Kundi kung ano ang gusto ng Diyos, dapat ito na po yung ginagawa natin. Yun yung tinatawag na ang Diyos na ang naghahari sa buhay natin. Meron tayong gustong gawin, pero hindi yun ang gusto ng Diyos. Dahil yun lang ang gusto natin. Pero iba ang gusto ng Diyos, dapat iyon ang ginagawa natin. At ang Diyos ang lagi nating unang hinahanap day after day sa ating mga buhay. Kapag ganun po ang nangyari, sabi ng Diyos, ipagkakaloob niya ang lahat ng inyong pangangailangan sa buhay. God will provide all our needs. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya ang tunay na mga tao na inuuna lagi ang Diyos, naghahari ang Diyos sa buhay niya, ang buhay niya magiging magaan. Smooth ang buhay niya. Sapagkat sa tamang panahon, in perfect time, all our needs, God will
provide. Amen. Ang Diyos ang magkakaloob sa lahat ng ating pangailangan kung inuuna natin ang Panginoon. Sama-sama po tayong tumayo. Praise God. Praise Jesus. Magmamanifest po ang the overflowing blessing. Itong mensaheng ito ang kailangan po natin lakaran at ipimuhay. In this year 2026, the overflowing blessings, the different kinds of blessing comes from our God ay mararanasan natin kapag ang mensaheng ito ating nilakaran, ipinamuhay. Conclusion. Ang nag-uumapaw na pagpapala ng Diyos ay hindi lamang material na bagay, kundi kapayapaan, kagalakan, at buhay na may layunin. Kapag tayo'y nagtitiwala at sumusunod, nagbibigay, nananalangin, at inuuna ang Diyos, mararanasan natin ang kanyang masaganang biyaya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Everybody close your eyes. Raise your hands. Heavenly Father, thank you so much, Lord, for this morning, O God. Thank you, Lord, in your word, O God. Thank you so much, Father God, in your message. Salamat, Lord. Salamat. Meron kayong pangako na siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at pagpapala sa bawat isang anak niyo na makikita niyo po, O God, na tapat at masaya at buong galak na nagbibigay, nagtitiwala, nananalangin, nagpapasalamat, and always focus in your will, O God. Lord, sa umaga pong ito, Father God, even ang mga naka-tune in sa FB Live streaming, O God, especially po ang bawat isang kapatid sa lugar na ito, Panginoon, nakikita niyo po ang mga laman ng puso nila, ang laman ng isip nila, Panginoon. Father God in heaven, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, O God, Lord, gumalaw kayo, kumilos sa bawat isa po sa amin, O God. In this year 2026, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, O God, ay patuloy namin kayong uunahing hahanapin. Kayo po ang paghahariin namin sa aming mga puso, O God. Patuloy po ang bawat isa ay magiging generous, cheerful giver, O God. Magiging faithful. At sama-sama, Lord, na kayo ang patuloy pong patarangalan, papupurihan, pasasalamatan, dadakilain, paglilingkuran sa aming mga buhay. At naniniwala po ko, dakilang Diyos sa mga banal, Lord, yung nakaamba na pangako niyo po, O God, ay ibubuhos niyo po sa buhay ng bawat isa po sa amin, O God. The overflowing blessing, O God, the different kinds of blessing, O God, ay mag-uumapaw sa buhay ng bawat isa po sa amin, O God. Salamat. Salamat po, dakilang Diyos sa mga banal. Pinupuri po namin kayo. Pinasasalamatan po namin kayo, O God. Pinararangalan po namin kayo, O God. Hallelujah. Lord, pagpalain niyo po. I-bless niyo po ang bawat isa. Spiritually,
mentally, emotionally, physically, financially, materially, O God. I-bless niyo po ang buhay ng bawat isang kapatid. At patuloy po dakilang Diyos amang banal sa lahat ng biyaya at pagpapala na marireceive ng bawat isa sa amin mula sa inyo. Magamit po namin to, O God, for the glory of your name. To obey according in your will, O God. Salamat, Lord. Maraming salamat. Salamat po, dakilang Diyos amang banal. Sa oras nito, Father God, we claim it and I declare the overflowing blessing ay patuloy na mararanasan na Jesus Christ, the freedom and highly favored church. Hallelujah! Hallelujah! Salamat! Salamat, Lord! Thank you so much!